sa atin. Amen? Pero hindi sa lahat ng pila natin, wala ibang kundi ang Diyos. So, pero, hindi mo, gusto ko magtanongin sa inyo eh, sino dito talaga yung na-encounter na si Lord? Na-encounter yung Diyos. Parang nagagaling sa kaibutura ng putang na-entertain ng mga sagot. Ulitin ko, once again, sino din talaga na-encounter ng Diyos? Yan, tingnan natin mamaya kung talaga na-encounter ninyo, ha? Kasi titignan natin kayo kung meron kayong Bible, ay ito ay pwede niyong sundan. Baka sabihin nyo, hindi wala sa Bible. John 4, chapter 4, verse 4 up to 30. Dami yan, no? Pakwento ko sa inyo, hindi naman ganun ka-detail. Dahil pakwento ko sa inyo para mas alam ninyo. Pero maganda, habang nag-aaral tayo, tingnan yung Bible. John 4 hanggang 30. Yung mga talata niya. Ito yung lugar na kung saan ay si Jesus ay magpunta sa lugar ng Samaria. Yung Samaria, ang lugar ng Samaria, kung saan ito yung lugar na kamix ang mga Hudyo at mga Hentil. Hindi siya solid na Hudyo. Kaya nakakaroon ng boundary ang Hudyo at ang mga Samaria kasi ayaw nilang makilubido ang both side, yung Samaria, sa mga Samaritano at saka Hudyo kasi yung mga Samaritano ay tinuturo nila yung Torah. Alam niyo yung Torah? Alam niyo yung Torah? Yung Sora. Nasa Sora, alam niyo? Yung Torah, mula sa Bible ng Genesis, yung 5 aklat na sunod-sunod. Yun ang Torah. No. Ngayon, yun lang. May boundary sila katulad, saka kay Moses. Itong mga Hudyo naman, ito yung dito may covenant ang Diyos. Nagkahalo kasi mula sa balon na yan, yung lugar ng Sikar, na kung saan doon talaga sinabi ng mga taga-Samaria, doon nila sinasamba ang Diyos. Pero ang sinasabi naman ito ng mga taga-Hudyo ay doon sa templo ng Jerusalem. Sa madaling salita, nag-uusap sila, si Jesus ay galing sa isang lugar na kung saan ay pupunta sila sa isang lugar. Pero dahil na may boundary sila, merong mga prejudice na tinatawag, kaya sila nag-iwasan. Halimbawa, lumalakad si Jesus. Ang mga trabaho ng mga Hudyo o mga Samaritano, kung ito ang Samaria, hindi sila dadaan dyan. Iiwas sila. Kasi nga, nagkakaroon sila ng boundary sa dalawa. Ngayon, in the time of Jesus, hindi siya umiba ng daan. Pumunta sa, dinaanan niya yung Samaria. Dumaan sa Samaria, at pagkatapos nandito yung balon ni Jacob. Yung balon ni Jacob, kung saan dahil katanghalian kapat ang biyahe niya, ay nagpahinga siya. Ngayon, meron naman Samaritanang dumarating. At dala-dala yung banga. Ganun yung araw yung banga, nakabalikan. At ang sabi niya, pwede bang makainom? Sabi niya, Hudyo ka Yung sabi, Hudyo ka Hindi nakikilubido ang Hudyo at Samaritano. Yung mga kwento, So now, magandang pag-uusap. Nag-uusap sila. Ngayon, tingnan natin. Gusto ko mo lang makuha natin yung tinatawag na sabihin mo sa katabi mo, na-encounter mo na ba si Lord? Tingnan natin yung procedure kung paano i-encounter ng Diyos, Jesus, itong Samaritana. Una, ang sabi ng Samaritana, Hudyo ka. Ang pagkakilala ng mga Samaritano o Samaria, si Jesus ay isang ordinaryong Hudyo. Isang ordinaryong tao na kung saan dahil Hudyo ka, ibig sabihin, taga-Israel ka o taga-Juda ka. Hindi ibig sabihin ng Hudyo. Kaya sabi, parang isa kang Pilipino, hindi kami Hapon. Parang gano'n. One way boundary. Yun ibig sabihin. Hindi nakikinubilo. Pero, pag binasa niyo po yung talata, hindi po nang encounter ang ginawa kasi ni Jesus, pag nag-encounter siya sa mga bagay na pipit sa isang tao, hindi yung agad na, hoy, magsisi ka, kasalanan mo. Hindi gano'n. Maraming gano'ng tao, kaya bisa nag-iisip iba, di ba? Pero hindi lahat sa gano'ng tinatawag na encounter. May mga encounter mabilisan, may mga encounter na may proseso. Pero natin yung proseso nito, yung Hudyo. Kasi, ang ginawa ni Jesus sa pagpasok pa lang sa Samaria, yung tinatawag na ni-reach out niya yung babae, ni-reach out niya para i-broke ang lahat
nagtatalo mula sa dalawang bansa, ang Israel at ang Samaria. Kung winasat na niya, hindi na siya dumaan sa iba. Kasi nyo, tayo pag-isitok tayo, dapat wala tayong ang tinitignan natin yung mga broken, yung mga rejected, yung mga level yan. Kasi tayo, kung gusto natin pupunta, pag gusto lang natin. Kasi ito may pera, kasi ito may ganito. Pero kay Jesus, lahat na rejected, kinukuha niya. Gayon. So, tingnan po natin, grabe yung ginawa ng Panginoong Jesus. Pinuntahan niyang Samaria, kasi alam niyo kung bakit? Gusto niyang talagang makabalik ang mga taga-Samaria sa original na magkakilala nila sa Diyos. And now, nung may counter na, pag binasa yung birthday, masabi sa birthday, babasahin yung talata ng birthday para maganda, naiintindihan nyo. Yan. Yung birthday sabi ko, sumagot si Jesus, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino to ang humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa Kanya at bibigyan ka naman niya ng tubig. Itong result na to, dahil hindi ka kilala, ang sabi, Hudyo ka, pero sabi niya, so dito na nagpakilala siya, so nagbigay na sa ilang isang initial na proclamation. Kung alam mo lang kung sino yung humihingi, well, nagbibigay na sila ng ano. Kung baga, ikaw ang bibigay sa Kanya yung tubig na nagbibigay buhay. Ano yung ibig mga kapatid? Katulad na nakabako sa proseso, sabi niya, ako'y nakukuhaw. Saan nakukuhaw si Jesus? Nakukuhaw siya sa pagmamahal ng tao. Nakukuhaw siya sa inyo na lumapit sa Kanya. Kaya sabi niya, kung malalaman mo lang kung sino yung kausap mo ngayon, kaya tanong mo, kilala niyo ba si Jesus? Na-encounter niyo ba? Ang unang na-encounter, yung salita ng Lord. Ngayon dito, na-encounter ni Jesus, in-encounter niya, kung malalaman mo lang kung sino ang kausap mo ngayon, sino ba ang kausap niya? Meron siya, pero hindi pa kakilala kasi niya kilala niyang Hudyo, si Jesus. Ordinaryong tao lang ang kilala niya. May limitasyon yung pagkakilala niya kay Jesus. Ganun pangalawa, timunin niya. Kaya sabi, kung malalaman mo lang. Ganun ang kwento, pero hindi patuloy. Maya-maya, sa verse 11, ang sabi, Ginoo! Alam niyo yung Ginoo? Sa English, Sir. Meron ng respeto. Yung una, parang wala lang dating. At yung tone of ng kanyang ng salita, medyo nag-shift na sa mababa. Sabi niya, Sir, para sa ito, Sir, gano'n na paano na naman. Pag sinabi natin, Sir, meron ng respeto. Tama? Meron ng respeto. O sa mga dyan, Sir, welcome po kayo dito. Pagkakasok po kayo dito, parang ganyan. Meron ng respeto. Pero hindi lahat ng sinesir mo, kilala mo. Ginagawa mo, hindi mo kilala. Siya niya, Sir! Medyo nagpakilala siya sa muna, sa birthday, and doon sa 11, nirespeto na siya kasi kahit pa paano, na sinasabihan siya ng konti. No? Pero, ahit na respeto, pero wala pa rin revelation. Wala pa rin tunay na kapangyarihan. At dito, nakikita po natin kung paano sa pangalawang encounter, ay tinignan niya, tinawag na una, parang meron ng simpatya ngayon. Kasi, ko may simpatya na. Ang babae ito kay Jesus, kasi sinabi niya, kung malalaman mo lang kung sino ako, di ba? At ikaw na yung hihingi ng tubig, yung tubig na magbibigay sa iyo ng tubig na buhay, habang buhay. Magdagdag na, respect na. Pagka-respeto, sabi niya, wow, nagkaroon na silang simpatya. Kaya dito, nagkaroon na silang pag-uusap. Merong binanggit. Sabi ito, ako tayo ulit. Parang maganda. 11. Nagsalita ang babae, Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka namang panalo. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming mga ninunong siya ko. Dito siya uminom, ganun din ang kanyang mga anak at mga hayop. At higit ka ba ba sa kanya? Yan. Diba dahil may simpatya na, kung ikaw ay walang simpatya sa isang tao, paano ka magsasalita ng mga boundaries mo sa kanya? Tama? Meron nagsabi na siya. Di ba ba ng aming mga linunaw? Kung wala, kung di nagsimpatya siya sa'yo, hindi ka magsasalita. Ibig sabihin, nagkaroon na siya ng, hindi siya deliver ha? Sympathizer pa lang.
from unbeliever, naging sympathizer. Sabi mo lang, sabi mo. Ikaw ba sympathizer? Sabi mo, o ikaw yung fertilizer. Sorry. No. So now, pag sinabi natin sympathizer, medyo nakukuha mo ng loob. Di ba? Nakukuha na ng loob kasi nakakausap na niya. Kaya sabi niya, hindi pa man na. Ibig sabihin, nagsasabi na siya ng mga parang boundary ng kanilang angkan. Kasi na meron mga dinila. So na, encounter na na. Dito, nakikita po natin yung kwento. Nakuha na yung si Padyan. Meron pa sinabing about eternal, pero may gagawin ka. Dito, batay natin doon sa 11 na kasi from 11 to 18 to talata. Batay ko po siya para magpaganda. Kasi parang hindi ko nakikita, hindi kayo nagbabasa. Ako talagang babasa. Di ba? Hindi kayo nagbabasa ng Bible eh. Eto, tinitingnan ko kayo kung sino nagbabasa sa cellphone, wala nagbabasa. Ayan. Ito, babasahin ko na po sa 30. Sumagot si Jesus, ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muling mabubuhaw. Tingnan niyo po nagsasabi na sa ito ng mga ilang katotohanan. Ang ibig sabihin nito, yung inom ng tubig na ito, muling mauuhaw, ngunit yung tubig na ibibigay niya, kailanman ay hindi mauuhaw. Yan. Yung sinabi nito, ang tubig na ibibigay niya, magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at pagbibigay sa kanya ng buhay na walang kalat. Tingnan niyo po. Ang ginapasin, meron na siyang respeto, meron na siyang respeto nung una, pero wala siyang revelation. Tingnan niyo po, nagsabi si Jesus na ganito, nung sabihin niya ito, ang hindi niya nakuha yung revelation na sinasabi, ang ibig sabihin niya ng hindi ka naman, huwag kang makiayon sa takbo ng mundong ito. Why? Kasi lahat na nasa mundong ito, hindi ka, lagi kang mauuhaw. Ano yun? Wala kang satisfaction pag ang kinuha mo ay yung nasa mundo. Pero bibigay ko sa iyo, kailanman hindi magkakaroon ka ng satisfaction hanggang sa huling buhay mo. Kasi ninyo, hindi siya basta-basta rebel, pero hindi pa nakuha. Nasa wala. Ang tanong, may iba nakuha nyo. Dito na na-encounter ang Diyos bilang Diyos. At ang pangatlo, para sabi ko ay sir, kita nyo, una sir, may respeto, pero walang revelation. Ang pangatlo, sa verse 19, ay mababasa natin dito, silip na ng konti. From Ginoo, sabi niya, Ginoo, isa kang propeta. Pansinin nyo ang encounter. Aba, may revelation na. No. Meron ng revelation, pero wala pang relasyon. Tandaan niyo po yan, Maraming may revelation na kakilala kay Jesus. Pero ang totoo, walang tunay na relasyon kay Jesus. Amen! Maraming nasa loob ng church. Kilala si Jesus sa pangalan. Pero hindi talaga may relasyon kay Jesus. Kasi kung may relasyon kay Jesus, hindi ka kagaya ng babae ng immorality. Ang sabi niya, may asawa ka, tama, wala kang asawa. Kasi 5 ang kinakasama mo. Pero yung kasama mo ngayon, hindi mo pa asawa. Hello? Kung ikaw ay may relasyon kay Lord, lahat ng mga prejudice, lahat ng mali, iiwanan mo. Tama ba ko? Correct? Correct. So, ibig sabihin na encounter, propeta na. Pag propeta, ibig sabihin, nagkakaroon ka ng revelation niya. Pero ay propeta, parang tumitingin ka ng propeta, pero wala kang intimate na relasyon ka. Mas sinipin ko yan kung gano'ng maganda. Binubulay-bulay ko po ito kagabi. Naaamay sa kupelon. Yung sinasabing, yung bubukal ng batis na tubig, alam mo, ibig sabihin muna, sinabi niya, yung hindi ka nauuwag, tapos yung sinabi niya, bubukal ng tubig. Grabe pala yung, alam mo rin, ang pinakahayag sa akin doon, yung palang pagbukal ng tubig. Parang yung buhay mo ay inaaral mo ng todo. Yung bukal ng tubig, makita mo yung bukal ng buhay ng tubig sa buhay mo. Ibig sabihin, nagpapatuloy ka
Sinasaliksik mo ang salitang nunod, nag-aaral ka at tuloy-tuloy. Yun yung sabing pagbukal ng batis na tuloy. Grabe, hanggang sa makuha mo yung tinatawag na eternal life. Na kahit nandito ka, ay pwede mong makuha. Hello? Nandiyan pa ba kayo? Amen. Sagot, amen! Amen. Kaya, parang buhay. O, now, ito, yung eternal. Meron bang sinabi? Ang sabi dyan, yung sinasabi mo ng bakit, ito yung magpapalagot ng buhay mo. Kasi hindi ka lalagot, hindi mo makukuha ang eternal life kung hindi ka magsasaliksik, magpapatuloy at mag-grow sa kaharian ng Lord. Amen! Amen. Yung sinasabing pagbubuka ng batis, hindi siya ganun kadali na makuha mo. Hindi mga proseso ang buhay natin pag bilingkod sa Panginoon. Hindi natin mo. Meron mga dito, lahat sa lahat ng job. Ang pag-ilingkod, okay lang, nakakarating naman ako sa akin. Okay lang, nakakarating na. Okay lang din ako mati ng prayer meeting kasi nakakarating naman ako sa akin. Dahil kaya pa. Yan yung mga okay na hindi okay kay Lord. Kilala si Lord, pero walang relasyon kay Lord. Alam niyo yun? Nakikita niyo? Kasi alam mo bakit ang meron po sinabi ito? Sabi, hindi ka na mauuhaw. Ano yung sabihin nun? Yung nagdidisal ka palagi. Pag hindi ka na mauuhaw, sabihin, nagdidisal ka palagi, nakatagpuin, hanapin ang gawain para kay Lord. Amen. Sino dito na uuhaw kay Lord? Amen. Di ba? Hindi kung ganyan tayo. Kasi kung ganyan tayo, meron mangyayaring maganda na mga susunod. Tingnan natin. Nandito na tayo sa pagiging propeta, di ba? Dito rin bayad. Sabi niya. Yung una nasabi ko, doon pa lang eh. Itong bayad, sabi niya. Dito nagbayad, sabi niya. Diyos Ama! Sabi, babasahin ko po. Kasi napakaganda pag pinakaya. Sabi mo, kung may 500%. Hindi nga. First, ano ba yan? Angat mo nga. Angat mo. Sa 9. Para mas magandang babasa niyo. From 19 to 21. Sinabi ng babae, Ginoo, isa kang propeta, hindi nga ba? Dito sa mundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Eto na. Sabi niya, dito sa mundok, pinakikilala na niya. Pinakikilala na niya yung Diyos Ama. Diba? Dito sa mundok na ito, sumamba ang aming mga ninuno, ngunit sinabi ninyo, paspa, go. Yan. Di ba? Parang mas maganda na mabasa nyo. Ayos sa lata. Hanggang 24 yan. 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 Dito sabi, may sinabi, ang lahat ng Diyos na sumasamba, sinasabi, naghahanap ang Ama. Sino ang Ama? Yung Diyos. Naghahanap siya ng totoong sumasamba kay Lord. Pinakikilala niya yung Ama. At dito, na-encounter niya yung Ama. Sabi ni Peter, yung si Peter ay sabi niya, Oh, Jesus, you are the Messiah, the Son of the living God. Ano sagot ni Jesus? Peter, hindi ito ipinahayag sa iyo ng kahit sinong tao ng laman o dugo. Ito ay pinahayag sa iyo ng Ama sa langit. Amen? Ang nagbabayad na para makilala mo ang Diyos, si Jesus, yung Ama sa langit. Dahil nag-inisip si Jesus, ang Diyos Ama, ito na-encounter na ng Diyos Ama. Pinahayag na sa isip ng Samaritana ang Diyos Ama. At pangalan ko sabi, pinakilala din Espiritu. Ang sabi, sambahin ng Diyos, and God is Spirit, and we must worship Him in Spirit and truth. John 4:24. Pansinin nyo, ang Diyos ay Espiritu. Na-encounter niya ang Diyos Ama, na-encounter niya ang Diyos Espiritu habang nag-encounter sila ni Jesus. Pansinin nyo kapag totoo kang magkakaroon ng relasyon, dapat na-encounter mo ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. Pero una mo ma-encounter yung salita ng Diyos. Kaya sabi ng Romans 14 something yan yun. By yung faith, yung hear. Kaya ka lang magkakaroon naman ng pagkaya kasi nadinig mo yung salita. Without word, faith comes
wala kang nadidinig ng salita. Hindi nadidinig na! Kasi nagpapayag na si Jesus. Nag-encounter na si Jesus. Mag-encounter na si Jesus. Pero nagpahayag na yung Diyos Ama, nagpahayag na rin yung Diyos Espiritu. Ako, nakakasunod ba kayo mga kapatid? Yan, okay. Kasi malalim, pero napakaganda. Ako hindi nakatulog kagabi sa ganda ng binibigay sa akin ng Lord ito. Ngayon, nakilala ng kapangyarihan. Ngunit, wala pa silang personal na relasyon. Masini nga, ha? Propeta, may pagkakilala. Pero, wala pa rin relasyon. Kilala ng propeta. Kahit na pinapayag ni Jesus. Dito, binayag din ni Jesus na sabi, magagaling lang ang kaligtasan sa Hudyo. Pansin nyo, nagbibigay na si Jesus talaga ng proclamation para makakilala ng tao. Di ba? At isa pang sinabi niya, ang tunay na pagsamba. Binanggit niya. Ano na? Binanggit na lahat kasi nagkaroon na siya ng revelation. No, pero walang relasyon. So, para magkaroon ng relasyon, kailangan sabihin niya lahat ito. Diyos Ama, Diyos Anak, pinakilala niya, at pagkapos yung kaligtasan sa magagaling, tapos ang totoong pagsamba, ito nito. We must worship Him in Spirit and truth. Pag sinabi natin in Spirit and truth, ang Spirit, pag pinaniwala po yun, napakahaba, pero sa isang dali lang. Sa isang salita, ang Spirit, yung meron kang larawan at wangis ng Diyos. And that Spirit, when God He breathed that Zoe, na ibig sabihin, He breathed the image and life of God, and that is the Spirit of God. Nangihinga sa akin tayo ng puro ng buhay. And the truth, ang sabi sa amin natin kanila, kung dapat silang, God righteousness revealed. Ang truth, ipinahayag si Yesu Cristo at in-reveal niya kung ano yung standard at kung ano yung katotohanan. Masasamba lang natin ng Diyos. Sabi mo sa tabi mo, mukhang pangsulat. Masasamba mo na si Lord kung yung righteousness ni Jesus ay nalagay sa iyo. And that God is Spirit, and we must worship Him in Spirit and Lord. Amen! Hello, Amen! Amen! Encounter po! Sabi nga, hindi natin siya sa talatang 25 patas, sabi niya, hindi niya kilala, di ba? Malalaman niyo kung hindi kilala, sabi, alam po namin may nation na darating. Alam lang niya. Pero walang pinasal, ha? Alam po namin na may nation na darating at siya yung magliligtas sa katauhan. Pag kilala mo yung message, ibig sabihin, meron ka ng idea kung sino. Ibig sabihin ng message ay meron po ng tatlong office. Pag sinabi natin message, kaya, nandun yung maging prophet, kings, and priests. At ang lumanap nyo ay si Jesus lang. Sa lumang tipan, iba-ibang tao yan. May hari, may sacerdote, at may propeta. Pero nung sabihin, you are the Messiah, wow! Kilala mo na si Jesus, yung propeta, siya yung hari, at siya yung sacerdote. Tama! Alam namin, pero hindi man niya kilala kung sino yun. Eto na, hindi ito na na-confirm sa amin. Ako yung tinutukoy ko. Sino na-confirm? Para makilala mo totoo, si Jesus ay confirm. Ngayon, paano mo malalaman? Paano niyo mako-confirm na kayo ay na-encounter niyo si Jesus? Diba? Sabi, ako yung tinutukoy mo, ako yung kausap mo ngayon. Kinonfirm niya sa sarili darating yung Messiah. Yung sinasabi mong darating yung Messiah, ako na yun. Ako yung kausap mo. Oh, ibigay sa telepon para alam nyo, ha? Tama ba? Sinasabi ko, baka nagkakamali ako, ha? Tama! Hindi ko hindi mabasa. Hindi nyo nasagot tayo. Kaya dahil ko basa kayo para alam nyo. Ganda! Dito! Ako na! Hinahin na niya. Ngayon, paano nyo malalaman? At nakukonfirm, nasasabihin si Jesus, ako yan, kausap mo. Pag kinilala niyo si Jesus bilang sa buhay niyo, confirm. Hello? Amen. Kilala niyo ba si Jesus bilang hari? Amen. Kilala niyo ba si Jesus bilang ordinary tao? Hindi. Hindi ganon. O yung kapitero? Kilala na nila. Minsan may kausap kami ni Pastor Rick na dun sa Olongapo.
Ah, hindi siya English. Pero talk tayo ng English. Hindi ko lang Maro. English Maro. Tapos sabi ko, alam mo, ang nakakalungkot dito siya, pero hindi nila kilala siya, kasi sabi nila, ay karpentero lang ang anak niya. Yes. Ganun pagka hindi nila nire-recognize si Jesus after now. Kahit mga taga-Rudyo. Ngayon na lang, dahil nakakilala ko si Jesus. After now, hindi nila kinikilala si Jesus. Na siya yung araw, siya yung taga-Rudyo. Ngayon, makukumpir mo lang, na talagang si Jesus ay nangusap kayo at na-encounter ka ng tatlong ito kapag pinamumuhay mo yung larawan at tuwangin ng Diyos na nasa Jesus na. Si Jesus is the exact representation of God's image and likeness. Siya yung exact representation of God's image and likeness kasi sinira ni Eva Adan, yung exact na yan. At si Jesus ang pinadala. Kasi yung totoong larawan at pangit ng Diyos, eksakto na kay Jesus. Now, kung sinasabi natin tinanggap natin si Jesus sa ating buhay bilang hari, eksakto yan na kumpir na ikaw ay kapusap na iglesia ng lamang Pilipinas. Amen! Amen po ba? Now, natatapos. Dumating ang kanyang mga lagad. Ito yung kwento. Alam nyo, galing yun eh. Maaaring abale yan, sabi dito, kabayan ng mental, iniwan ng babae yung mga, kasi dumating na yung pag-uabang nag-uusap si Jesus at ang Samaritana, dumating yung mga alagad. Pansinin niyo po, pag ang kalooban ng Diyos, walang pwedeng humadlang. Dahil will be done. Sana ganito ang sabi ng mga alagad eh. Gusto nilang tanungin si Jesus o gusto nilang tanungin yung Samaritana. Nakaroon natin sa Bible yan. Pero hindi na sila nag-ask ng question. Why? For God. Sapagkat this is the will of God. Pag sa kahalan ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, walang pwedeng sumita at walang pwedeng umatang. Pag ito ang hari sa kalooban ng Diyos, walang pwedeng umatang sa kalooban ng Diyos. Hindi mo kaya maraming kahit hindi ka pa, kahit may super power ka pa, pag gusto ng Lord, wala. Kasi bawat salita ng magkakaroon kay Lord ay patasyan. Hindi mo pwedeng boundarihan, hindi mo pwedeng ikat, kasi yan, sinabi, kasi siya yung powerful Lord. Ito kinilala niya, wow! Pag sinabi mo Ama, ibig sabihin niya, siya yung source ng lahat. Ang ibig sabihin, hindi ka nakakukuhaw. Ang ibig sabihin niya, that is source. Pag sinabi Ama, source, pag sinabi source, ibig sabihin, wala ka na kailangan. Kasi nakuha mo yung source. Hindi mo nakuha yung resources. Ang nakuha mo, yung source. Ama? Yung resources, nanggaling lang sa source. Amen? So, pumunti natin. Hindi na maganda. At dito, sabi nito, ang truth, maaaring tanggapin ang kapangyarihan, kung hindi pa worship. Pero dito sa pagkakataon ito, nung nagsabi siya na, ito na, na-confirmation na siya, confirmation, ako na yung pausap ko ngayon, inutuboy, at nag-initiate ang Ama, nag-initiate ito, and dahil sila. Ngayon, excited, yung mga, hindi mo na yung mga. Ang sabi niyo, alam ko yung mga? Ang mga ay simbolo na kung sino yung babae. Tandaan nyo, yung mga ay simbolo kung sino yung Samaritana. Iniwan niya yung pagiging immorality, iniwan niya kung ano yung boundary, iniwan niya kung sino siya. Why? Kasi minatagpuan siya ng mas maganda. Dahil iniwan yung mga, ang kiniwan niya ay balon. Dala-dala yung balon, hindi na mga. Pero, yung balon ng buhay ang dala. Grabe, no? Ano yung balon? Yun yung hindi ka na mauuha kahit kailan. Amen! Diba? So now, yung balon na yun, alam mo bakit? Walang umatang. Inilabas ng babae nito yung sinasabing kaya. Pwede pabasa yung muli? Yan. Iniwan ng babae ang kanyang mga anak, bumalik sa bayan at sinabi, halika kayo, tingnan ninyo, taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko, siya na kaya ang Kristo. Kinukumpul
pa rin yung kanyang relasyon, di pa siya ha? Siya nag-compare si Jesus kung promado na. Pero tayo hindi sabihan ng ano tayo. So, kaya hindi naman tayo bakla, hindi naman tayo tungkol, alanganin naman. Di ba? Alanganin sa pagsagot, alanganin sa mga gagawin. Di ba? Don't mention it, sorry. Well, now, yan. Ang sabi rito, hindi babae, pag ikaw nakilala mo si Jesus, ikaw din na magpapayag kung ano yung mga mali mong ginawa. Tama? At hindi ka nahiya kasi alam mo mali mong ginawa. Hoy! Ito ang mga para hindi naglantad ng ako immoral. Hindi naglantad ng ganito ako. Ibig sabihin, hindi na siya takot. Malaya na siya doon kasi naipahayag na niya. Amen? Hindi na siya takot. At ang ginawa niya, alam mo, pag nagkaroon pa pala ng transformation, hindi ka mapapakali. Anong ginawa ng babae? Tumakbo at ipinahayag niya sa Kristo at ang buong syudad na yun. Maraming nakakilala kay Jesus kasi naging missionary siya. Hello mga kapatid. Ang grabe yung message na ito. Nung hindi yung minendes ko lang, nakaputok ako sa worship. Yung pag nakita ko grabe yung influensya ng babae ito at kung paano in-encounter. Siguro, iba pa rin yung pag-encounter sa atin doon. Pero ang maganda ko nakakita ito, na-encounter yung word, na-encounter yung ama, na-encounter yung spirito, habang si Jesus ay patuloy nag-encounter sa babae ito. Mga kapatid, sabi nito, paano makaka-encounter ng ibang tao? Sa ngayon. Wala na si Jesus eh. Diba? Paano makaka-encounter ng ibang tao? Pumunta sa rito para sa mga taong rejected, sa mga taong brokenness, sa mga taong nililidol, sa mga taong baksak. Hindi siya pumunta dito sa mga taong maayos na buhay. Pero tayo, kung maayos ang buhay mo, saan ka pumunta? Dito nalaman niyo yung kanyang purpose. Yung purpose niya, ginawa niya. Lumalantad siya, nagkaroon siya ng transformation, and after the transformation, naging missionary siya. Kasi hindi po mga kapatid, ang ating Panginoon sa ating mga kayo nanawagan, kung sinasabi natin, yung larawan at umangin ng Diyos ay nasa atin, ibig sabihin, yung ginawa ng Kristo, tayo na may nagtatrabaho. Amen? Kaya sabi ng Panginoon ito, higit pa ang ating magagawa sa Kanya. Kasi si Christ, nung siya ang binibigay ito kay Islam, ay nakapag-binigay siya ng napakaraming tao. At the age of 33 years old, ay kumuna siya at wala na kasi tapos na yung ministry niya. Kada gumagawa ang ating Panginoon Kristo ay natatapos ng kanyang ministry. Pero yung mga pagkakataon na hindi natin natatapos ang ministry natin, pero may isang purpose ng Diyos. Nakilala mo siyang hari, makapasok sa kanyang harian, at maranasan mo yung buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ngayong umaga, gusto ko tumakas natin. Ang sabi dito, meron po akong sinulat dito. Saan kanila? Dito po, ang sabi namin, yung balon ay panandalian lang. Pagbalik ang buho mo, kailangan kumuha ka ulit. Pero yung living water, pangmatagalan. Pinupuno ang kaluluwa mo sa kapusugan. Nagigibukal sa loob mo ang lahat ng ginagawa mo. Ngayon po, dito, ang tamang encounter, kailangan nagkaroon ka ng revelation, nagkaroon ka ng tamang encounter mo ang katotohanan, at na-encounter mo ang pag-surrender kay Lord. Ayun ang kailangan mo sa to. Now, dito po, meron pa rin po akong mapagkiti sa huli. Parang nawawala. Kaya, ito. Pasinig po yung encounter na ito na binagay. Isasama rin ko lang po. Ang sabi niya, from curiosity to conviction. Yung sinasabi ko kanina, for a believer, nagkaroon siya ng pagiging sympathizer. Na-convict siya sa mga salita ng Lord na very approachable tayo kasi na minsan kung magaling na tayo magsalita, mahusay na tayo, bigla mo nalang titirahin sa tao, hindi ka na agad naiintindihan. Lalo na social media, di ba? Kailangan meron tayong palaging lead ng Holy Spirit para pag nagsabi tayo, natatanggap agad ng tao.
Ha? Kailang approachable. From respect to surrender. May respeto. Hindi na natapos sa okay lang yan. Ashton, hindi. Kailangan i-surrender mo. Pero, from religion to relationship. Minsan akala natin nasa church tayo, pero religious pala tayo. Alam niyo yung religious? Parang mga sacerdote, yung mga libita. Alam na alam yung batas ng Moses. Pero, walang connection kayo. Walang relationship. From religion to relationship, ganito yung nangyari sa bahay. Mula sa pagiging religious nila, sa kanila sa Samaria, ay nagkaroon siya ng relationship kay Jesus. From brokenness, wasak siya. Pero nagkaroon ng purpose ng kanyang buhay. At sa uli, mula sa kanya, from shame to mission. Mga kapatid, that is the right time na kailangan natin makuha yung gusto ng Lord. Gusto ko ma-encounter natin si Lord. O si God. Pag sinabi ko si God, mas maganda ma-encounter ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu. Ma-encounter ko na, kaya hindi ulan din natin siya ma-encounter. After the time of Jesus Christ, dami ko siya lupa. Pansinin niyo, sabi ng Ama, mula sa langit ha, mula sa langit, sabi, ito ang kinalulugnan kong anak. Malayong malapit. Yung langit at lupa, malayong malapit, si Jesus nasa lupa. Ang Ama nasa langit. Ang sabi niya, this is my beloved child. Malayong malapit. Ate, magkagabi lang kasi ang langit at lupa eh. Hindi nyo sabi, yun ang aking anak. Hindi siya dahil gano'n. This is my beloved. Magkatabi ang langit at lupa. Parang ganito, pag ikaw masama, nasa lupa ka. Pag ikaw bumuti, hindi pa dyan ka natin. Hello? Kung matino ka, nandito ka sa pwesto rin. Amen? Now, tapos, biglang lumabas yung kalapate eh. Pansinin nyo. The symbol of the Spirit. Pero si Jesus, ano na-encounter niya? Nandun ang Diyos Ama, nandun ang Diyos Anak, nandun ang Diyos Spirit. Mga kapatid, pag na-encounter niyo ang Diyos, Ama, Diyos na Espiritu, you are unshakable. Sa ibig na material, effective, yung diskita. Ano yung mga kapatid? Gusto ko kung ma-encounter talaga natin ang totoo ang Diyos. Ano yung bakit? Magkakaroon kayo ng totally transparent. Hindi kayo mananatili lagi dyan na nakaupo. Masasabi kayo, panguha kayo, kasi sabi ko, pag nainom nitong tubig nito, kailangan hindi na kayo panguha. At tapos sasabi, bukal na kagaya ng bakis. Ano po siya nilon? Lumalago ka na lumalago kasi nagtagin ka na binisaya. Hanggang makuha ko yung tinatawag na pang-eternal na kalagayan. Na hindi ka pang-eternal na kalagayan, hindi ka na-apektuhan ng mga pangsamantala dito sa earth. Tingnan nyo, lagi tayo na-apektuhan. Sa anak pa lang, ma-apektuhan ka rin. Sa pera pa lang, ma-apektuhan ka na. Tama? Pero pag nakuha yung nagbubukal, kagaya ni Jesus, ini-ignore na ang mga kasalanan para ng mga kasalanan. Pag nakuha natin yung pag-eternal, kaya sabi, bumukal, lumalago, pinag-aaralan mo, kasi hindi ka na maapektuhan ng pagkakuwaw na nagagaling sa balon. Kasi yung tubig na nagbibigay ay mula sa buhal ng ating Panginoon sa Kristo. Amen? Ay mula sa Kristo. Hallelujah! Kapitin natin, alam mo, napakaganda ko ang habang niya ito kanina. Makaramdam ko ako ay nandun sa trono ni Lord. Ewan ko, napipili ko ang kinda ka to. Kasi pag narinig mo na tayo itong kinda ka to, di ba? Magre-reveal sa inyo yung ari. Baka sinabi natin kasi yung pangalan ni Jesus, dala niya yung Diyos Ama at Espiritu. Kasi siya yung eksaktong representative ng Lord. At si Jesus naman, sinisip mo makita sa namin, iniwan niya sa ating Espiritu. Amen? Ibig sabihin ito kaya pag sinabi, in Jesus' name is the same as the name of Father, God, Son, and Holy Spirit. Now, pamitin po natin ito, this is kingdom. Wala nang ibang kingdom. Pag sinabi this, isa lang. This is kingdom na mag-inistas po sa atin na may king. Maraming kingdom na literal at physical. Pero itong kingdom na tinutukoy natin, this is a spiritual kingdom na mag-inig sa atin sa magandang buwan. Pag hindi mo natin ito, masabay, hindi nyo may mangyayari maganda.
yan. Ay hindi tayo makawala kasi hindi natin na po yung pagkakatan. Pag sinabi na natin, hindi ka na gumagawa ng makapagsamantala ni Sir. Kasi ang ginagawa mo na yung may value kay Lord. Ngayon umaga, gusto ko para natin natin ito. Nakain tayo, nakikilawang-bilog sa gitna ng mundo nito. Pero pagkain ni Jesus, pinakikita natin kung sino ka. And not Jesus, pinakilala niya kung sino siya. Sa harap ng kamay. At ngayong umaga, Lord, gusto ko para nasa inyo ang isang pagwalang hanggan na karanasan na habang tayo nabubuhay pa dito sa lupa. Salamat po, Ama, sa umagang ito. Narito po kaming lahat. Kahit po ako, kahit po kami lahat, Panginoon. Amin po inihanda yung aming mga puso, simbolo ng aming buhay. Ready na po kami, Panginoon, sa gusto mong gawin sa buhay natin, Lord. Kung nakikita mo kami, Lord, yes, Lord, may respeto kami sa iyo. Yes, Lord, meron kami revelation sa iyo. Meron din kami revelation sa iyo, pero hindi ka nung kalalim. Pero ngayon, Lord, gusto mo namin maranasan yung relasyon na ahantong sa pang-eternal na buhay, Panginoon. Yung relasyon, Panginoon, na hindi kami naapektuhan ng gawa ng mundo, ng gawa ng kaaway. Ng araw-araw na lang, Panginoon, kami ay nag-react. Gusto namin maranasan ang katulad ng aming Panginoong Jesucristo. Na merong Christ mindset. Not only a positive mindset. And now, Lord, I decree and declare that the kingdom of God is within us. I declare that the kingdom of God is within us. I declare the kingdom of God is among us. And I declare that the kingdom of God is in the midst of us. Ngayong umaga, Lord, i-recognize namin, pinikilala po namin na ikaw ang Diyos na hari sa aming mga buhay. Binawasan po namin ang lahat ng boundaries. Binawasan po namin ang lahat ng prejudice. Binawasan po namin ang lahat ng limitations. Binawasan po namin ang lahat ng kahirapan. Binawasan po namin ang galit, inis, sa buhay po namin, Lord. Hayaan mo ang kalooban mo ang siyang pag-alit po sa aming mga buhay. Right now. In the name of Jesus Christ. Right now. Ay maranasan po namin ang lahat ng ito, Lord. The Spirit of God right now is moving around you. Right now. Kunin niyo po ito, mga kapatid. Because the Spirit of God ay palagi siyang naghahanap ng kanyang papatuwa at mag-fulfill ng kanyang Spirit. Lord, thank you so much sa umagang ito. At mula sa araw na ito, Lord, makaka-experience kami ng kakaiba. Dahil ang Diyos ay nasa amin. Ang Diyos walang pwedeng lumaban sa amin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ang lahat po na ng Diyos ay magsabi na Amen. Diba? Walang pwede na po tayo po. Dadaan po tayo sa ating sasabihan. At encourage po lahat po ng ating mga lepatorante. Ate Liz, para po na lang. Dahil po magduro. Sabila. Ate si Rex. Ate si Liza. Maraming na rapture kayo kami. Alam niyo po, lagi po natin ito every first Sunday, hindi natin ginagawa ito para ceremonial, ritual, kundi pag-aalala sa ating Panginoon sa Kristo na meron siyang ginawa doon sa Krus ng Kalbaryo. Kaya lagi po natin inalala yung hirap at kamatayan niya para inisipin yung ipapalala sa atin palagi na mayroong Diyos na nagpakababa hanggang sa krus para tayo ay paalalahan ng palagi. So ngayon po mga tatanggapin natin ito. Inuulit ko, pwede sa mga bata, basta lagi po nagtuturo ang mga magulang. No? Para alam nila, nakasanayan na nila
itong ginagawa na ito.
Kalbaryo. Sa alak po, mula tinumin ang alak na ito na siyang kalarawan ng dugo ng ating Panginoon sa Kristo na nakayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya po lahat tayo tumayo. Ignorante. Sabi ng Bible ko ay mapapala ng may malinis sa puso kapagkat nakikita nila ang Diyos. Tayo po ay sa ating manalangin. Lord, sa Panginoon, pinipili namin Diyos. Pinapamakan namin Panginoon. Master Joylene. Pinakamakapangyarihan sa lahat at manapalay. Lord, pray po Panginoon. Salamat din po sa inyong buhay, sa inyong dugo, na inahalay para sa aming Panginoon. Salamat po, Panginoon, at sa inyong mga paraan para kami makaabot sa mga atong do, Panginoon, sa Diyos na mga Panginoon. Salamat, Lord. Muli po, Lord, madalihan niyo po ang bawat buhay at bawat po namin, Lord. Makita po namin langit, yung babala at ang buhay sa buhay sa bawat salamat, Panginoon. Muli po, Lord, inatapos nila ang kailangan po namin. Sige po, para po sa pagpatuloy natin, ay lumako na po tayo sa ating offering and tithes. Ang sabi po sa Kalomonito na Bishete, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Maluwag sa loob at hindi magpipilitan lamang sa pagkatanging sa Diyos ay kusang pagkakulong. Ang sabi din po sa Malakias 3:10, dalhin niyo ng bonggo ang inyong magkasampung bahagi ng tahanan ng Diyos upang magpapilatan ng kailangan sa aking tahanan. Subukin niyo ako sa bagay na ito kung hindi bubuksan ang mga bintana ng langit at tibusin niyo ang kasalanan pagbabago. Pagpapangunahan po tayo sa panalangin para sa ating offering tithes. Kaya tawagan po ang ating layman, Piaminan. Manalangin sa ila namin Diyos, Panginoon ang kapangyarihan sa lahat. Muli maraming po salamat, Panginoon, sa inyo sa inyong mga salita na patuloy na bibigay ng lakas ng buhay sa aming Panginoon. Tunay, Lord, Panginoon, na kapasalamat din kami, Panginoon, sa bawat biyaya na pinagkakalog po sa amin. Lord, financial man, physical, spiritual, Panginoon, ay dapat namin ito pasalamat sa iyo, Panginoon. At dapat namin din ibalik, Panginoon, yung para sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa biyaya ng buhay, biyaya ng lakas. Patuloy mong binibigay sa amin, Panginoon. Kaya, Lord, marapat ang pagmuli sa iyo lamang, Lord. Sa pangalan ng Jesus. Ngayon po, lumakay tayo sa iba't ibang payag at pagbati. Patuloy pa rin po ang ating gawain sa loob ng isang linggo. At para po sa ating prayer meeting this coming Friday, on March 6 po, leader po natin ang ating pastor at ang presider po ay ang ating inuman, ating Miranda. So, ganun pa rin po ang ating place, hindi nagbabago. Sa saliman pa rin po sa ganap na alas 7 ng gabi. At muli po ay patuloy ang panawagan namin para po sa inyong suporta sa ating darating na youth camp. So, today po is the first day of the month ng March. So, may isa pa pong buwan para makapag-ipon at para po ipon ng funds para po doon sa ating mga kabataan. At kasabay din po ito, ayan, so after this
service po mamaya po at 2 p.m. ay magkakaroon po ng gawain ng mga kabataan. Muli po namin pinag-uusapan ng mga magulang na pakiusapan po ang kanilang mga anak para po sa ating gawain. So, lagi na po tayo magkakaroon ng gawain para sa mga kabataan in preparation po para sa kanilang youth camp. Ayan. And ngayon po, since first day of the month of March, ayan, so mula po sa World of the Family Church, binabati po namin ang mga sumusunod na magdiriwang ng kanyang karawan ngayong buwan. Po na message para po kasama kayo sa ating greetings. And feel free din po kami i-invite sa mga birthday. So yun lamang po para sa araw na to, and after our service po is patuloy pa rin tayo magkakaroon ng ating mga care group. So yun lamang po, maraming salamat po sa ating lahat, and may God bless us all. You are the way.
Wala lang ako.